Wala pa makapalit og gamit sa eskwelahan si Albert Narido alang sa duha ni ining anak nga pulos estudyante pa. Ginatiguman pa sumala ni ini ang iyang pangpalit. Sa karon gakanvas usa kini sa mga presyo aron mabudgetan ni ini. Noon sa kami nga na mga estudyante ginapangandaman ginanamo para at least pag-abot sa panahon nga ting klase na jud dili na pud bugat para sa mua ba ang gasto, so sa layo pa lang naga-prepare na jud mi. Advantage matud kaniya nga trabahante kini asa Pulos School Supplies ang ilang mga baligya. Gumikan mamonitoran niya ang mga presyo. Ginakonpermente sa layo pa lang naga-prepare nako para dili pud ko ma-presyo pag abot sa aktual na jud. Sa karon pa lang nagaplano naman pud ko sa paliton kay ginapaabot pa pud nako unsay mga requirements nga ihatag sa teacher nila bago na mapaliton para kung unsa toy pinaka-importante mo lang pud mapalit. Kay sayang man pud mapalit tag mga uban nga mga gamit sa eskwelahan nga di pud nila mga gamit pa sa school. Kay baluan duol na lang abli klase na sab asa lauman na sa Hulyo 29 ning tuiga. Gani sa monitoring sa Department of Trade and Industry Jensen, pipila sumala pa sa mga school supplies ang adunay pagubos ang presyo. Sama sa assorted notebook with plastic cover nga 80 libs gikan sa presyo ni ining 41 pesos karon 34 pesos na lang. Bond paper nga 80 libs nga kaning 26 pesos karon anaa na lang sa 21 pesos. 80 libs color notes design without plastic cover gikan sa 27 pesos karon 25 pesos na lang. Samtang ang ubang school supplies nagpabilin sa ilang presyo sama sa notebook without plastic cover nga 80 libs kasamtang ang anaa sa 23 pesos. 80 libs nga premier notes anaa sa 28 pesos. Black, blue, red ballpen ang matag usa anaa sa 9 hangtod 20 pesos. Munggol number 1, 2 ug 3, 11 pesos ang matag usa. Ang 16 pieces nga crayons anaa sa 32 to 69 pesos ug ang 24 pieces ang presyo anaa sa 35 to 95 pesos. Eraser ang presyon magsugod sa 4.50 pesos hangtod sa 20 pesos. Tahal nga gikan sa 19 pesos ngadto sa 69 pesos. Sigon ni Eddie Diasis labaw sa DTI Jensen, itandi kani atong 2022 to 2023 daghan ang mga misaka ang presyo. Usa sa rason ang kakulangon sa mga supply. Apan karon every week man ang monitoring ni DTI, basic needs and prime commodities and school supplies at that. Per result, wala pa man. In fact, pati ang supply yata. So we'll just continue to monitor, no? And then we observe wala may pagtaas or what, no? Unlike last year yata, medyo nabigla ka because from online, di ba? To back to face. So bigla hindi handa ang mga manufacturers, wala sila stocks. Then in fact parang naging masaya ang issue noon. Pero this time yata parang as if wala lang and I could say na supply and price is stable. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.